So ako po ang maghahayag sa salita, ang maiksing Bible exhortation po sa umagang ito. So maiksi lang naman po ito, 3 page. Bakit ang front? So, bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo sandali. No? Lord, Heavenly Father, O Lord God, Lord, muli po Panginoon, ako po ay inyong gagamitin sa umaga ito, Lord God. Lord, dalangin ko po Panginoon na ang pangalan mo lamang Panginoon at ang aming maitaas sa umaga ito, Lord God. Use me, Panginoon, Lord God, na as a empty vessel, Panginoon, Lord God. At Lord, nawa ang iyong kaisipan, ay aking maging kaisipan, at ang iyong panalita, ay aking maging panalita. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, kamusta po ang bawat isa? Ready na po ba tayo? Ready na po ba ang ating puso para po sa ating papuri at pasalamat sa ating Panginoon at ating mapag-nilay-nilayan ang kanyang salita sa umaga ito. Amen? So, amen po. Narinig po sabihin, nagkakaintindihan po tayo at naririnig niyo po at naintindihan niyo po ang aking sinasabi. Amen. So, ang verse po ay magagaling po sa Isaiah 41 verse 10. Sabi po dito, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. And I will strengthen you, I will help you, I will hold you unto you with my righteous hand. Amen po. So, ano po ba yung topic natin this month? No? Ano po ba yung topic natin for the month of September? Improving relationship to our God. No? So, paano ba natin ma-improve ang ating relasyon sa ating Panginoon? Amen? So, sa Tagalog po niyan ay huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat akong iyong Diyos, aking palalakasin ka, aking tutulungan, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng aking katwiran. So, ano pa ang marami po ba ang ating ginagawa upang tayo ay magkaroon tayo ng maayos at malinaw na koneksyon o relasyon sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya? Paano po ba tayo nagkakaroon ng koneksyon sa bawat isa? O, tulad na lang po nung tayo ay mga binata pa at tayo ay naliligaw pa, no? Simula pa lang nung tayo ay naliligaw sa ating mga asawa o kaya sa ating mga girlfriend, o sa umpisa pa lang, nagkakaroon tayo ng interest. Amen? So, una, siyempre, nagpaparamdam ka muna, sasabihin mo, hi, hello sis, kumusta ka na? Di ba? Ganun tayo nung tayo naliligaw pa. Kumain ka na ba? Ganon. So, yun ay isang way at magiging daily routine na natin siya. Magiging daily routine natin kasi gusto natin iparamdam dun sa nililigawan natin yung interest at pagmamahal natin sa kanya. Amen? So, pangalawa nun, bibigay ka na ng liham kasi hindi pa uso cellphone ng mga 1990s, 80s, di ba? Mga stationary card. Yung mga mabango pa nga yun yung mga kulay pink na papel. Naalala ko yun kasi ginawa ko din dati yun No? So, habang ikaw ay nagbibigay ng liham sa iyong nililigawan, siya din naman ay sumasagot sa mga liham na pinapadala mo. At doon ay mayroon ng namumuong komunikasyon kasi nagre-reply na siya di ba? Nagre-reply na siya. Doon nagkakaroon na kayo ng komunikasyon. No? At kapag ikaw naman ay pinalag at sinagot ka na ng iyong nililigawan, amen? Kapag sinagot ka na niya, papasok na ngayon yung relasyon. Magkakaroon na kayo ng relasyon dahil una, communication pa lang, ngayon, sinagot ka na niya, kaya magkakaroon na kayo ng relasyon. No? Kapag ipinagkaloob ng Panginoon na kayo talaga ay para sa isa't isa, mas lalalim pa ang inyong pagkakakilala sa bawat isa, lalo na kung magsasama kayo sa isang bubong, and you will be connected to be each other. Amen po? Yes. So, ganun po tayo ganun po ang buhay ng tao kapag meron tayong koneksyon sa bawat isa. Ganun din po sa ating mga mahal sa buhay. Gumagawa tayo ng pamamaraan para tayo ay magkaroon ng komunikasyon sa kanila. Tulad ng pagtawag sa pamamagitan ng telepono. No? Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi biluin nyo sa maliit
na cellphone, nakikita na natin yung ating pamilya, lalo na sa ating mga OFW. Napakahalaga na makita natin yung ating pamilya na maayos, ligtas, at nakikita natin sila. Kasi gusto natin, lagi tayong kumukunik sa kanila eh. Araw-araw yun, ginagawa nyo. Alam ko yun, kasi ramdam ko din yun, hindi lang OFW na lagi natin ina-update yung ating mga asawa, anak, mga magulang, mga mahal natin sa buhay. Eh po, so bakit pa natin kailangan gawin yun? Bakit natin kailangan tayong tumawag sa kanila? Bakit natin kailangan mayroon tayong komunikasyon o maging connected tayo sa ating mga pamilya? Because of what? Because of our unconditional love para sa kanila. Amen? Diba? Ganun tayo eh. Walang pasubaling pagmamahal. Walang hinihinging kondisyon. Yung gusto natin para sa ating pamilya. So, paano naman sa Panginoon? Paano natin ipadarama sa Panginoon yung magkaroon tayo ng koneksyon, magkaroon tayo ng malalim, magkaroon tayo ng malakas at matatag na koneksyon at relasyon sa ating Panginoon. So, katulad din ng ginagawa natin, nung tayo ay nanliligaw sa ating mga asawa na ngayon, or mga girlfriend at boyfriend nyo pa lang ngayon, meron din tayong 3 ways na pwede natin gamitin upang tayo ay magkaroon ng malalim, matatag, malawak na koneksyon at relasyon sa ating Panginoon. So, ano yung una natin pwedeng gawin para tayo magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Panginoon? So, una, ang panalangin. Amen? Diyan tayo magsisimula sa panalangin. Ang panalangin po ay isang direktibang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos. Ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, lumalaki, lumalawak, tumatatag, umuunlad. Amen po. Sa pamamagitan din po ng panalangin, ating maihahayag sa ating Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanya at yung mga alalahanin natin sa buhay. No? Marami tayong mga alalahanin eh. Yun ang mga lagi natin tinataas. Ano na yung mga prayers natin, yung mga kabigatan natin ng loob, ay lagi natin pwedeng isubmit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dun sa verse, "Fear, for I am not with you. Be not dismayed, for I am your God." So, bakit tayo matatakot na lumapit sa Panginoon? Eh, yung iba, pagkayayain sa church, parang natatakot pang pumasok eh. Amen? So, sabi ng Panginoon, ako ay sumasayo, sumasagot na ang Panginoon. Kumbaga may garanti na ang Panginoon para sa atin na pag lumapit ka sa akin, andyan lang ako, huwag kang matatakot, sasamahan kita, tutulungan kita, hindi ka marunong magdasal, tutulungan kita dahil andyan ang galbay ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya huwag tayong matatakot na lumapit sa Panginoon dahil sabi nga niya dito, alalayan kita ng aking kanang kamay, ng aking katuwiran. So, hindi tayo maliligaw pag tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. So, pangalawa, ganun din po ang panalangin ay isa sa pamaraan upang ating palakasin ang ating pananampalataya. Po, so pangalawa, worship. So, kailangan natin mag-worship sa Panginoon. Sino dito yung, may mga kilala dito, kahit sa gabi, natutulog, nagpapatugtog pa ng worship, papatulog. No, si Bro Marlon, of course, si Bro Marlon, medyo dyan eh. So, umaga, pagkagising natin, nagpapatugtog tayo ng worship, o kaya, pag mayroon tayong extra time, nagpapatugtog tayo ng worship. Bakit kailangan natin ng magpagtugtog ng worship? O ano ba yung pinalaman nun? Ang worship ay isang pamaraan din at pamaraan upang magkaroon din tayo ng direktibang komunikasyon sa Panginoon. Sa pamamagitan nito, maipaparating natin sa ating Panginoon ang ating pagpupuri sa Kanya at pasasalamat sa Kanyang kabutihan. At ito rin ay isang paraan upang maisentro natin ang ating puso natin sa ating Panginoong Diyos. So, sa pakiramdam, biruin nyo pag nag-worship kayo, iba yung presence. Minsan nga, tumatayo pa yung balahibin nyo. Minsan, naiiyak pa kayo dahil sa worship song na tinutugtog nyo o pinapakinggan nyo, di ba? So, nandun yung presence ng Panginoon pag nagpa-praise and worship tayo sa Kanya. Damdam nyo na nandito ang presensya ng Panginoon at yung presence niya, di ba? So, pangatlo po, ito, pagbabasa ng Biblia, Bible reading. Tulad din po ng liham, di ba? Nagkakaroon tayo ng interest, oras, panahon, para basahin natin yung liham nung nililigawan natin. Di ba po? Kasi, ang dahil naman nun, kung kinikilig-kilig ka pa eh, baka ka, di ba? Kikiligin-kiligin ka pa nun eh. Kaso pagka nakita ay wala akong pag-asa, takot, nagbumukmo ka na nun.
So, ganun din po sa Biblia. Dapat, nagkaroon din po tayo ng, ganun din po sa Biblia, ibigay po natin sa ating Panginoon Diyos para sa atin upang mas lalo pa natin siyang makilala. Nilalarawan din po ng Biblia ang liham ng dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen po. So, minsan po kahit sa isang araw, basta po tayo ng isang verse, isang chapter. Hindi na po masama yun. Gawin po natin siyang devotion. So doon, makikita niyo po, pag nagbasa kayo ng isang chapter, meron po mga words doon na pwedeng mag-rema sa inyong puso. Kung ano po yung words na tatatak sa inyong isipan o yung magbibigay sa inyo ng kalwalatian para sa ating Panginoon, no? Amen. Po, so bigyan natin siya ng oras, atensyon, panahon, upang mas lalo pa natin makilala ang dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos para sa atin. So, napaka-importante po nun. Libre po ang Biblia. Wala pong bayad dyan. May Tagalog po yan, may English. Kaya nasa sa atin na lang po talaga kung ito po ay ating babasahin or hindi. No? Pero maganda po magbasa kayo kasi dito po tayo mahuhubog yung ating makikita po natin dito yung kung gaano ba kalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen? So, panatilihin po natin na mayroon tayong relasyon at komunikasyon sa ating Panginoon Diyos. Na kahit anumang problema na dumadating, na tulad ni Jonas na nakalumabas sa bibig ng malaking isda, na si Daniel na nakalabas sa yungib ng mga leon, at si Nason na nakalabas sa libingan. Ganon din po tayo makakalabas sa mga patong-patong na problema, bagyo, o pagsubok na darating sa ating buhay dahil meron po tayong relasyon at koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga po sa Bible, if God with us, who will be against us? But, if you apart from God, we can do nothing. Amen po? So, yun lamang po. At sa biglang conclusion po, sabi po dito sa, hindi ko na po naisulat yung verse, but go in grace and in the knowledge of our Lord and Savior in Jesus Christ, to Him the glory both now and forever. Datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakay niya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. So, ayun lang po. Maraming salamat po. At nawa po para mayroon po tayong tutunan na maiksing exhortation sa panahon ito. Lord, thank you, Father God, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ay ang bawat salita mo, Panginoon, ay magrima, Panginoon, sa bawat puso at isipan namin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At nawa, Panginoon, ay lalo pa namin mapagbuti, Panginoon, lalo pa kami lumago sa pananampalataya, lalo pa lumalim, Panginoon, Lord God, ang aming komunikasyon at relasyon sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Sa iyo lamang po namin binabalik ang mataas na papuri, na may pasasalamat, karangalan, pagsamba sa nag-isang bugtong ng iyong anak, na aming tagapagligtas ng Jesucristo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.